isa sa larangan ng EDCOM report na talagang malalim na inaral at may mga reforma pa tayong kailangan gawin para masigurado yung trabaho sa mga graduates natin. Yung mahalaga, merong reforma kung saan yung industriya, yung mga nagbibigay ng trabaho, nakapag-coordinate talaga sa mga eskwelahan, whether tertiary or grade 11, grade 12. No? These are the reforms na gusto natin makita para pag-graduate ng mga bata, siguradong may trabaho sila. Actually, this is a 10-year plan, no? 10 taon na kailangan tuloy-tuloy yung mga reforma. Ngayong taon, may pondo para sa 25,000 to 30,000 classrooms. So yan, maramdaman kaagad ng mga kababayan natin. Pero itong mga reformang ito, kailangan isa-isahin, kailangan seryosohin, and we hope that if we do this for every year, for the next 7 to 10 years, makikita natin yung pag-resolve ng mga problema sa ating education system. From the start of this administration, we have worked consistently with the EDCOM 2, listening, coordinating, aligning our reforms with their recommendations. Pamagitan ng EDCOM recommendation, ang tatlong trifocal leaders ng edukasyon from basic to TESDA and higher end ay nagtitikon kami para palakasin ang curriculum. Sigurado po namin ang mga pinag-aralan sa loob ng K-12 ay talagang may papuntahan because of our harmonized Philippine Quality Framework. Akibat ng edukasyon ay nutrisyon. Importante, hindi lang ang edukasyon na sektor ay importante kasama ang DOH dahil nandiyan nakalodge yung National Nutrition Council. It is not a single government agency. It is a whole of government approach. Pinakamataas na budget in history, yung 4% mark ng GDP na-reach natin for the first time. And not just this, yung trabaho para sa bayan na batas na pinirmahan din ng Pangulo, the only administration to come up with a employment plan. Ang isang siguradong at magandang konkreto makuha po nila ay quality jobs. Pag nasigurado po natin na quality education, ang Pilipino po by nature, sa totoo lang, magaling, mahusay, matalino. Pero pagka sinamahan pa natin ng quality education, sigurado quality jobs and quality life ng family. Palagay ko lahat ng Pilipino makakinabang dito dahil ang estudyante namin 24 to 25 million. So, ilya yan. Tapos yung kung saan sila magtatrabaho, mas magaling na empleyante yun. Tapos mas maunlad ang bansa. So, halos lahat ng Pilipino makikinabang talaga sa pinaunlad na sistemang pag-edukasyon.